Pinainom ng lason sa sariling bahay, inagawang mana, dinuraan ng dangal. Akala ni Rafael at Doña Remedios tapos na ang laban ni Solen, pero ang pusong dinurog ng pagtatraidor, magbabalik na parang bagyo. Sino ang tunay na tagapagmana at sino ang mananatiling basura? Ang bawat patak ng luha may katumbas na paniningil. Humanda kayo dahil ang paghihiganti ng Mutngoy dan Babi Tongtong ay walang hangganan. Kakayanin mo bang marinig ang katotohanan? Walang kwentang babae. 5 taon na Solen, pero kahit isang iyak ng sanggol, hindi narinig sa loob ng pamamahay na ito. Para kang isang magandang bulaklak na walang bango, isang lupang tuyot na hindi man lang kayang magpatubo ng kahit isang binhi. Ang tinig ni Doña Remedios ay parang hagupit ng latigo. Bawat salita ay may talim na humihiwa sa katahimikan ng malawak na salas ng kanilang mansyon sa Vigan. Sa harap niya, nakaluhod si Solen, maingat na inilalapag ang isang mamahaling tasa ng mainit na tsaang pinagpuyatan niyang timplahin. Ang kanyang mga daliri ay namumula pa dahil sa init ng tubig. At ang kanyang likod ay sumasakit mula sa maghapong pag-aasikaso sa mga kagamitan ng kanyang biyenan. Ngunit ang lahat ng pagod na yon ay tila naging abo sa harap ng malupit na pangungusap ng matanda. Ito ang merienda na ipinangako niyang ihahanda para kay Doña Remedios, isang espesyal na timpla na sinabihan siyang makakatulong daw sa kanyang pagbubuntis. Buong pagmamahal niya itong hinahanda gabi-gabi. Umaasang ang bawat higop ng biyanan ay magpapalambot sa matigas nitong puso. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang tsa ay marahas na itinaboy ng matanda, dahilan upang tumapon ang mainit na likido sa maputing kamay ni Solen. Hindi siya dumaing. Ang hapdi sa kanyang balat ay walang-wala, kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao sa loob ng dibdib. Pakiramdam ni Solen ay tila tumigil ang pagdaloy ng kanyang dugo. Ang kanyang mga paningin ay lumabo at ang bawat sulok ng mansyong dati niyang itinuturing na paraiso ay biglang nagmukhang isang malaking kabaong na gawa sa ginto at marmol. "Mom, stop it! You're being too harsh." Isang malamig na tinig ang narinig mula sa pinto. Umasa si Solen. Sa isang saglit ang kanyang puso ay pumalag, humihiling na sana ay ito na ang sandaling ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin kay Rafael, walang pag-ibig sa mga mata nito, walang pag-aalala. Sa halip ang nakita niya ay pagkayamot at tila isang malalim na pagkapagod. Lumapit si Rafael, hindi upang tulungan siyang tumayo, kundi upang kumuha ng isang dokumento sa mesa. Pero tama si Mami Solen. We need an heir. Our business, ang Hacienda Solen. Hindi pwedeng mapunta lang sa wala dahil lang sa hindi mo kayang magbuntis. If you can't fulfill your duty as a wife, huwag kang magtaka kung bakit nagiging ganito ang trato namin sa'yo. It's just frustrating. Ang bawat salita ni Rafael ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, ngunit malalim. Ang lalaking pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa ay tila isang estranghero na nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tuyot na tuyot, at ang hangin sa paligid ay tila nauubos. Nanlamig ang kanyang mga paa at kamay, at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong tumakas mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na basang-basa ng tsaa. Ang tsaang pinaniniwalaan niyang susi sa kanyang kaligayahan, ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng katahimikan ng maringal na bahay, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang bulong na puno ng pait at takot. Hanggang kailan ako magiging bilanggo sa isang pag-ibig na ako lang ang tanging naniniwala? Sa loob ng isang tahanang unti-unti akong nilalamon ng buhay. Ang alaala ng iyong ama ay hindi makakapagpakain sa iyo, Solen.
Ang tanging nagpapanatili sa iyong dangal ay ang apelyidong ibinigay ko sa iyo, kaya huwag mong sayangin ang pasensya ko. Ang mga salitang yun ni Rafael ang paulit-ulit na humahagupit sa isipan ni Solen habang dahan-dahan niyang nililinis ang lumang silid-aklatan ng kanyang yumaong ama. Sa bawat haplos niya sa mga antigong kasangkapan, tila nararamdaman niya ang malamig na yakap ng kahapon. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng mapait na tsaa na tila hindi na nawala sa kanyang lalamunan. Doon, sa ilalim ng isang gumagalaw na tabla sa sahig, nahanap niya ang isang itim na sobre, isang lihim na tila naghihintay ng tamang panahon upang sumabog. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng sobre. Sa loob ay may isang sulat na gawa sa sulat kamay ng kanyang ama. Ilang linggo bago ito pumanaw. Huwag kang magtitiwala sa mga ngiti ng mga lobo, anak ko. Ang Hacienda Solen ay hindi lamang lupa. Ito ang ating kaluluwa. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang katotohanan sa likod ng mga dokumentong pinapirmahan nila. Ang bawat salita ay tila isang babala mula sa kabilang buhay, isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat, ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay nagpatalon sa kanyang puso. Pumasok si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila na nakahanap ng biktima. Ang matanda ay may dalang isang maliit na mangkok ng tsaa. Ang usok nito ay umaakyat sa hangin na parang mga mapanuring daliri. Isang matamis ngunit nakakangilong ng ngiti ang nakapaskil sa mukha ng matanda. Isang balat kayo na ngayon ay mas lalong naging nakakatakot sa paningin ni Solen. Bakit narito ka sa madilim na silid na ito, Solen? Mukhang masyado ka nang nagpapakapagod sa pag-iisip. Uminom ka muna nito. Ang utos ng matanda, sabay lahad ng mangkok. Pinanood niya ang bawat galaw ni Solen. Hindi inaalis ang tingin na tila ba binabantayan kung dadaan ang likido sa kanyang lalamunan. Iyan ang magpapakalma sa iyong isipan. Iyan ang magpapadali sa lahat ng ating plano. Napilitan si Solen na tanggapin ang mangkok. Ang init nito ay nanunuot sa kanyang palad, ngunit ang lamig sa kanyang dibdib ay mas matindi. Sa bawat paglapit ng tsaa sa kanyang mga labi, ang amoy nito ay tila nagbago. Hindi na ito amoy ng mga bulaklak, kundi amoy ng nabubulok na sikreto. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang anino ng pagmamadali sa mga mata nito. Bakit tila atat na atat ang matanda na ubusin niya ang bawat patak? Nang makaalis ang matanda, mabilis na tinungo ni Solen ang bintana at ibinuhos ang tsaa sa isang paso ng mga halamang sampagita. Ngunit ang kanyang puso ay tila nakakalimutan ang tamang ritmo ng pagtibok nang mapansin niya ang isang bagay sa basurahan sa labas ng silid ni Doña Remedios. Isang maliit na boteng walang label, ngunit may natitira pang kaunting puting pulbos sa loob nito. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang mundo ay tila umiikot ng pabaligtad. Isang tinig mula sa kanyang likuran ang bumasag sa katahimikan, isang pamilyar na boses na matagal na niyang hindi naririnig, puno ng babala at kalungkutan. Huli na ba ako, Solen? Ininom mo ba ang ibinigay nila? Nang lumingon siya, nakita niya si Attorney Mateo na nakatayo sa may pintuan ng hardin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi maikakaila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solen ang isang matinding pananakit sa kanyang tiyan, isang hapdi na tila sinusunog ang kanyang pagkatao mula sa loob. Ang huling nakita niya, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ay ang nag-aalalang mukha ni Mateo at ang isang nakatagong figura sa itaas ng balkonahe, si Rafael, na nanonood lamang habang hawak ang isang baso ng alak, walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi mo kailangang mag-alala, Solen. Marisol is here to help us with the hacienda. Dahil sa tingin ko, maski ang sarili mong kalusugan
ay hindi mo na kayang alagaan. Kailangan natin ng taong may kakayahan at hindi lampa. Ang boses ni Rafael ay parang yelo na dumaan sa likod ni Solen. Bahagya pa siyang nahihilo mula sa pagkawala ng malay kanina. Ngunit ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawa ay sapat na upang magising ang kanyang diwa sa isang malupit na katotohanan. Nakatayo sa gitna ng kanilang salas, si Marisol, isang babaeng mas bata. May suot na pulang bestido na tila sumisigaw sa gitna ng mga antigong gamit ng mansyon at may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Nice to finally meet you properly, Ate Solen. I've heard so much about you. Ang bati ni Marisol. Ang pagtawag nito ng ate ay hindi paggalang, kundi isang insulto. Isang paalala na sa paningin nila, si Solen ay lumana, kupas at wala ng silbi. Lumapit si Doña Remedios at hinawakan ang kamay ni Marisol nang may giliw na hindi kailanman naramdaman ni Solen. Marisol is a brilliant consultant, Rafael. Siya ang magdadala ng bagong buhay sa Hacienda Solen. Hindi katulad ng iba na puro sakit ng ulo at kamalasan ang dala sa pamilyang ito. Ang bawat haplos ng matanda sa dalaga ay tila isang sampal sa mukha ni Solen na hanggang ngayon ay iniinda pa rin ang hapdi ng natapong tsaa sa kanyang balat. Sa hapunan, ang katahimikan ay naging mas lalong nakakasuffocate. Pinanood ni Solen kung paano pagsilbihan ni Marisol si Rafael. Ang bawat tawa ng dalaga, ang bawat pagdampi ng kamay nito sa braso ng kanyang asawa ay tila mga kutsilyong unti-unting kumakatay sa kanyang puso. Ang mas masakit, hinahayaan ito ni Rafael. Wala siyang nakitang pag-iwas, wala siyang nakitang katapatan. Ang tanging naroon ay ang unti-unting pagbura sa kanyang presensya sa loob ng sarili niyang tahanan. Nang gabing iyon, habang naliligo si Rafael, isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak kay Solen na lapitan ang gamit ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang bawat tibok ay tila isang tambol na nagbababala sa isang parating na trahedya. Sa loob ng isang lihim na bulsa ng pitaka ni Rafael, may isang maliit at lumang litrato na nakatago. Nang ilabas niya ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at napilitan siyang mapaupo sa malamig na sahig. Sa litrato, makikita si Rafael na may kargang isang batang lalaki, humigit kumulang 5 taong gulang na. Ang bata ay may mga mata ni Rafael, ang ilong ni Rafael, at ang nangiting akala ni Solen ay para sa kanya lamang. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa. Ang araw ng kanilang ika-5 anibersaryo yun ng kasal. Ang araw kung kailan nangako si Rafael na siya lamang ang mamahalin nito habang buhay. Ang kanyang hininga ay naging gurgle sa kanyang lalamunan, isang tahimik na sigaw na hindi makalabas. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Habang siya ay nagdurusa sa pag-inom ng mga mapait na tsaa para magkaanak, si Rafael ay mayroon na palang pamilyang itinatago. Ang hapdi sa kanyang puso ay lumipat sa kanyang buong katawan. Tila ba bawat himay-may ng kanyang laman ay pinupunit ng katotohanan. Napatingin siya sa pinto ng banyo nang marinig ang paghinto ng daloy ng tubig. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis niyang itinago ang litrato sa loob ng kanyang damit. Ramdam ang lamig ng papel sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng silid, isang matalim na desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang naguguluhang isipan. Sino ang batang ito? At gaano na kalalim ang hukay na inihanda nila para sa akin bago pa man ako tuluyang ilibing ng buhay? Huwag mong dungisan ang barong ko ng mga luha mo, Solen. Mas mahal pa ang telang iyan kaysa sa mga emosyong palagi mong ipinipilit sa akin. Malamig ang boses ni Rafael habang inaayos ni Solen ang kanyang kuwelyo bago ito umalis patungo sa opisina. Ang bawat haplos ng kamay ni Solen sa tela ay tila isang pagkilala sa lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit ang bawat salita nito
ay tila isang kumpas ng pagtataboy. Sa ilalim ng kanyang suot na damit, nararamdaman ni Solen ang talim ng dulo ng litratong itinago niya kagabi. Ang litrato ng lihim na anak ni Rafael. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung sino ang batang iyon. Ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Alam niyang sa oras na bumuka ang kanyang labi, ang lahat ng kanyang pinaghirapang itago ay guguho na parang kastilyong buhangin. Nang makaalis si Rafael, mabilis na tinungo ni Solen ang dulo ng hardin ng hasyenda, sa ilalim ng malaking puno ng sampagita kung saan ang mga bulaklak ay nagsisimula ng malanta. Doon, naghihintay si Attorney Mateo. Ang anyo ng lalaki ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat pait na nakasulat sa mukha ni Solen. Walang imik na inabot ni Mateo ang isang makapal na folder. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila mga yabag ng paparating na unos sa gitna ng katahimikan ng umaga. Hindi lang siya ang nilalason nila sa iyo, Solen. Nilalason din nila ang kaban ng iyong ama. Ang seryosong pahayag ni Mateo. Ipinakita niya ang mga dokumento kung saan unti-unting inililipat ni Rafael ang mga pondo ng hasyenda patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Marisol. Ang hasyenda, Solen, na pinakaingatan ng kanyang pamilya ay unti-unti nang kinakatay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Binubura nila ang iyong pangalan sa bawat ektarya ng lupang ito habang pinapanatili ka nilang mahina at walang malay. Ang bawat impormasyon ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa nahihimbing na galit sa loob ni Solen. Ang kanyang mga hininga ay naging mabigat. Ang bawat bugso ng hangin ay tila nagdadala ng amoy ng pagkabulok. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang kakaibang lakas ang nanuot sa kanyang mga kalamnan. Tiningnan niya si Mateo at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi ng paraan upang lumaban. Turuan mo ako, Mateo. Turuan mo akong magsuot ng maskara. Kung gusto nilang makakita ng isang mahina at tangang asawa, iyon ang ibibigay ko sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw na wala na silang matitirhan. Bumalik si Solen sa mansyon na may bagong aura, isang malamig na katahimikan na tila balat kayo ng isang nagbabagang bulkan. Nang makita niya si Marisol na nakaupo sa paboritong upuan ng kanyang ina, imbes na magalit, ay binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti. Isang nangiting kasing pait ng tsaa ni Doña Remedios. Pinapanood niya ang bawat galaw ng dalawa. Tinitandaan ang bawat kasinungalingan, habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng sarili niyang mga hakbang sa larangang sila ang gumawa ng panuntunan. Subalit pag-akyat niya sa kanyang silid, laking gulat niya nang makitang nakabukas ang kanyang cabinet. Nakatayo sa gitna ng silid si Rafael, hawak ang kanyang lumang diary at ang cellphone na ginagamit niya upang makipag-ugnayan kay Mateo. Ang mukha ni Rafael ay madilim. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit habang unti-unting lumalapit kay Solen. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa sahig na gawa sa Nara ay tila isang babala na ang kanyang lihim na alyansa ay nanganib na bago pa man ito tuluyang magsimula. Sino ang kausap mo, Solen? At bakit tila mas marami ka ng alam kaysa sa dapat mong malaman? Ang tanong ni Rafael ay tila isang bitag na handa ng sumara. Habang marahas niyang hinawakan ang braso ni Solen, gaano kalayo ang kayang gawin ni Rafael upang protektahan ang kanyang mga lihim, at may matitira pa bang Solen sa oras na malaman niya ang kabuuan ng aking paghihiganti? Bitawan mo ako, Rafael. Nasasaktan ako. Ang boses ni Solen ay halos isang bulong na lamang, ngunit ang bawat pantig ay puno ng panginginig. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Rafael sa kanyang braso ay nag-iiwan na ng mapupulang marka sa kanyang maputing balat, isang malupit na paalala ng kawalan ng respeto nito. Ang silid na dati ay punong-puno ng mga pangarap ng isang bagong kasal ay tila naging isang madilim na selda kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanyang pagdurusa. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Ang singhal ni Rafael
Ang kanyang hininga ay amoy alak at puot. Ang pakikipagkita mo sa abogadong yon. Ang mga lihim mong pag-alis. Huwag mong subukang lokohin ang sarili mong asawa sa loob ng sarili kong pamamahay. Marahas niyang itinulak ang balikat ni Solen, dahilan upang mapaatras ang babae at tumama ang kanyang likod sa matigas na gilid ng kabinet. Ang sakit na naramdaman niya sa katawan ay wala pa sa kalahati ng hapdi na dulot ng pagkawala ng kanyang huling tiwala. Ngunit bago pa muling makalapit si Rafael, ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo ay nagpahinto sa tensyon. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Attorney Mateo. Bit-bit ang ilang mga legal na dokumento. Ang kanyang presensya ay parang isang kalasag na biglang lumitaw sa gitna ng labanan. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malamig at propesyonal, ay nagliyab sa galit nang makita ang kalagayan ni Solen, ngunit nanatili ang kanyang boses na kalmado at mapang-utos. Pinapatawag ka ng iyong ina sa ibaba, Rafael. May mga mahahalagang papeles na kailangang pirmahan tungkol sa hasyenda. Ang wika ni Mateo, ang kanyang boses ay walang alinlangan. Ako na ang mag-aasikaso kay Solen. Mukhang kailangan niya ng tulong sa pag-aayos ng mga gamit na kinuha mo. Sa isang sandali, ang dalawang lalaki ay nagpalitan ng matatalim na tingin. Ang isa ay puno ng pagmamataas at ang isa ay puno ng matatag na paninindigan. Sa huli, binitiwan ni Rafael ang isang mapanuyang tawa at lumabas ng silid. Iniwan ang isang bigat na tila ayaw mawala. Nang masiguro nilang wala na si Rafael, mabilis na lumapit si Mateo kay Solen. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, kumuha siya ng isang malinis na panyo at dahan-dahang kinuha ang namumulang kamay ng babae. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit puno ng lambot sa bawat haplos, tila ba natatakot siyang mabasag ang isang napakahalagang kristal. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakabingi. Ito ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig, isang pangako ng proteksyon, isang pagkilala sa sakit, at isang pag-ibig na matagal nang ibinaon sa limot. Sana ay dumating ako ng mas maaga. Ang mahinang bulong ni Mateo habang tinitingnan ang pasa sa braso ni Solen. Hindi mo kailangang mag-isa sa labang ito, Solen. Ang bawat sugat mo ay sugat ko rin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Solen na siya ay nakikita. Hindi bilang isang asawang walang silbi, hindi bilang isang tagapagmana ng lupa, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat na mahalin at ingatan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang dulot ng isang tunay na malasakit. Subalit ang kanilang sandali ay agad na nabulabog ng mapansin ni Solen, ang isang anino, sa may siwang ng pinto. Si Doña Remedios ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang paglalapit ng dalawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngamang ngiting nagbababadya ng isang mas malupit na plano. Alam ni Solen na ang pagpapakita ng kahinaan sa harap ni Mateo ay magiging sandata ng kanyang mga kaaway upang tuluyan siyang sirain. Ano ang susunod na hakbang ni Doña Remedios upang gamitin ang ugnayan ni Solen at Mateo laban sa kanila? At kakayanin ba ni Solen na itago ang kanyang nararamdaman habang ang mundo ay unti-unting gumuho sa kanyang paanan? Walang puwang ang isang babaeng marumi sa loob ng sagradong mansyong ito. Ngayong gabi, Solen, ang bawat sulok ng hasyenda na ito ay magiging malayo sa iyong mga kamay dahil pinatunayan mo lang kung gaano kakawalang halaga. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa hapagkainan. Sa harap ni Solen, ang kanyang biyenan ay may hawak na rosaryo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na tila ba siya ang pinakabanal na nilalang sa mundo. Sa tabi nito, si Rafael ay nakaupo lamang, malamig ang titig, walang kahit anong bakas ng awa habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na unti-unting nawawalan ng lakas.
Sariwa pa sa isipan ni Solen ang nangyari kanina. Isang espesyal na hapunan ang inihanda ni Doña Remedios, isang selebrasyon umano para sa pag-unlad ng hasyenda. Ang biyenan ay naging kakaiba ang tamis. Pinagsilbihan siya ng alak at pagkain na tila ba nakalimutan na ang lahat ng alitan. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, naramdaman ni Solen ang pag-ikot ng mundo. Ang mga ilaw sa kisame ay tila sumasayaw at ang bawat boses sa paligid niya ay naging malabo at tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Hindi ko maintindihan. Ang pautal-utal na sabi ni Solen habang pilit niyang itinutukod ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay tila naging mga mitya ng kandila na unti-unting natutunaw. Anong inilagay niyo sa inumin ko? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip tumayo ito at hudyat na pumasok ang dalawang lalaking tauhan ng mansyon. Binuhat nila si Solen na parang isang basahan, dinala sa kanyang silid at inihiga sa kama. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nakita niya ang isang hindi kilalang lalaki na pilit na inihiga sa kanyang tabi. Ang bawat kilos ay tila isang pelikulang dahan-dahang gumagalaw sa kanyang paningin hanggang sa marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay tila isang pagsabog ng katotohanan. Pumasok ang mga taga-mansyon, kasama si Marisol na may hawak na kamera. Ang nakakasilaw na liwanag ng flash ay paulit-ulit na bumulaga sa kanyang nanghihinang paningin. Bawat pagputok ng liwanag ay isang selyo ng kanyang pagkawasak. Tingnan niyo ang mapagpanggap na si Solen! Ang sigaw ni Marisol, ang tinig nito ay puno ng tagumpay. Habang ang asawa niya ay nagpapakapagod, siya naman ay nakikipagtalik sa ibang lalaki sa mismong kama nila. Ang sakit sa dibdib ni Solen ay tila isang apoy na biglang sumiklab. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw na ito ay isang bitag, ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos. Ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay pumipintig ng marahas sa loob ng kanyang tadyang na tila gustong kumawala sa sipayong nararamdaman. Nakita niya ang anino ni Rafael sa pintuan. Ang kanyang asawa ay tumalikod ng walang salita. Tila ba tinatapon na ang 5 taon ng kanilang pagsasama sa basurahan. Marahas siyang kinaladkad palabas ng mansyon. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humampas sa kanyang balat. At ang bawat hakbang niya sa batong daanan ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang mga paa. Nang marating nila ang malaking tarangkahan ng Hacienda Solen, marahas siyang itinulak palabas. Bumagsak siya sa maputik na lupa. Ang kanyang puting bestido ay agad na nadungisan. Tila ba sumasalamin sa kung paano nila nilapastangan ang kanyang dangal. "Huwag ka nang babalik dito, Solen." Ang huling banta ni Doña Remedios bago marahas na isara ang gate. Ang tunog ng bakal na nagkadikit ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang buhay bilang asawa. Kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan, tumingala si Solen sa madilim na langit. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang hapdi ng ulan ay tila humihilom at nanunuot sa kanyang mga sugat. Sa gitna ng dilim at unos, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at ang kanyang puso ay wasak na wasak. Isang bagong uri ng init ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Sino ang titindig para sa akin kung ang lahat ay tumalikod na? At gaano kalalim ang kailangang ilubog ng aking sarili bago ko mahanap ang lakas na ubusin ang lahat ng ahas sa loob ng aking tahanan? Patay na ang Solen na nangarap ng isang masayang pamilya. Kasabay ng pagtalsik ng putik sa aking mukha, doon ko naramdaman ang huling tibok ng pusong marunong magmahal. Ang bawat patak ng ulan ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Solen habang siya ay naglalakad sa madilim at maputik na kalsada ng vegan. Ang kanyang puting bestido na dati ay simbolo ng kanyang kalinisan at katapatan, ngayon ay puno na ng dungis at nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan.
Ang kanyang mga paa ay sugatan na mula sa matatalas na bato, ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalingkingan ng sugat sa kanyang dibdib. Isang malakas na liwanag ang tumama sa kanyang likuran. Ang anino niya ay humaba sa kalsada bago dahan-dahang huminto ang isang sasakyan sa kanyang tabi. Hindi siya lumingon. Wala na siyang pakialam kung sino ang nasa loob nito, maging ito man ay kaaway o ang mismong kamatayan. Ang kanyang diwa ay tila lumulutang sa gitna ng kawalan, hanggang sa maramdaman niya ang isang mainit at malambot na tela na bumalot sa kanyang mga balikat. Solen, narito na ako. Hindi kita pababayaan. Ang boses ni Mateo ay puno ng basag na emosyon, isang tinig na parang isang ligtas na pampang sa gitna ng isang malupit na daluyong. Hindi na nakayanan ni Solen ang bigat ng lahat. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at sinalo siya ni Mateo bago pa man siya muling humalik sa putik. Sa bisig ng lalaki, doon lamang siya nagpakawala ng isang impit na iyak, isang tunog na hindi nanggaling sa lalamunan, kundi mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwang nadurog. Dinala siya ni Mateo sa isang maliit, ngunit malinis na bahay, malayo sa mapanghusgang mga mata ng mansyon. Habang nakaupo si Solen sa harap ng isang salamin, pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon. Hindi niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng pait. Kinuha niya ang isang matalas na gunting sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtalim ng bakal ay tila isang pangako ng pagbabago. Ang bawat hibla ng buhok na ito ay saksi sa bawat sampal, bawat pangungutya, at bawat pagtatraidor ni na Rafael at Doña Remedios. Ang mahinang bulong ni Solen sa sarili habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang marahas ngunit tiyak na pagkilos, sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahabang buhok. Ang mga itim na hibla ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig, tila mga kadenang isa-isang napapatid. Sa bawat lagaslas ng gunting, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang ulo, ngunit ang pagbigat ng kanyang paninindigan. Lumapit si Mateo at dahan-dahang kinuha ang gunting mula sa kanyang kamay upang tapusin ang kanyang sinimulan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin, isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang pusong parehong may sugat ng nakaraan. Sa pagtatapos ng gabi, ang Solen na mahina at sunod-sunuran ay wala na. Ang nakaharap sa salamin ay isang babaeng may maikling buhok, matatalas na tingin, at isang pusong binalot na ng bakal. Mateo, hindi na ako babalik bilang isang biktima. Ang wika ni Solen habang ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng hanging amihan. Babalik ako bilang ang bagyong kikitil sa lahat ng itinanim nilang kasinungalingan. Paano haharapin ni Solen ang mundo sa kanyang bagong anyo? At ano ang lihim na hawak ni Mateo na tuluyang magpapabagsak sa Hacienda Solen sa oras na magsimula na ang paniningil? Sa wakas, nalinis na rin ang bakuran natin mula sa mga basurang walang silbi. Ngayon, ang bawat ektarya ng Hacienda Solen ay hihinga na ng kalayaan sa ilalim ng aking pangalan. Ang boses ni Rafael ay puno ng kayabangan habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling alak sa gitna ng marangyang salas ng mansyon. Sa tabi niya, si Marisol ay nakasandal sa kanyang balikat. Suot ang mga alahas na dati ay pag-aari ni Solen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim na tagumpay. Ang okasyon ay ang paglulunsad ng kanilang bagong proyekto, isang luxury resort na itatayo sa mismong lupang pinakaingatan ng mga ninuno ni Solen. Ngunit sa kabila ng kislap ng mga kristal na baso at tunog ng tawanan, may isang anino ng pag-aalala sa mukha ni Rafael. Ang kanilang mga utang ay mabilis na lumalaki at ang tanging pag-asa nila ay ang misteryosong investor mula sa The Sun's Legacy. Hindi nila alam, sa labas ng malaking tarangkahan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang tunog ng makinan nito ay tila isang mahinang dagundong ng parating na bagyo
Sa gitna ng mainit na gabi, sa vegan, nang bumukas ang pinto, isang pares ng matitibay na sapatos na may mataas na takong ang unang tumapak sa batong daanan. Ang bawat hakbang ng babaeng lumabas ay tila isang kumpas ng awtoridad, isang ritmo na hindi pamilyar sa mga taong nasa loob. Dahan-dahang pumasok ang panauhin sa loob ng salas. Ang lahat ng tawanan ay biglang naputol. Tila ba ang hangin ay hinigop palabas ng silid. Ang babaeng nakatayo sa may pintuan ay malayo sa Solen na kanilang kinaladkad. Sa putikan, 3 buwan na ang nakalilipas. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon. Matalas ang tabas na bumabagay sa kanyang seryoso, ngunit napakagandang mukha. Suot niya ang isang asul na terno na tila kulay ng karagatan, bago ang unos, malalim, malamig at mapanganib. Good evening, Rafael. Doña Remedios. Ang boses ni Solen ay tila isang haplos ng sutla na may talim ng bakal. Mukhang masyado kayong naging abala sa pagdiriwang, kaya nakalimutan nyo nang magbayad ng inyong mga utang. Ang baso sa kamay ni Rafael ay bahagyang nanginig. Ang alak sa loob nito ay gumalaw na parang isang naguguluhang damdamin. Solen, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Ang kanyang boses ay naging paos. Ang kanyang pagkatao ay tila lumiit sa harap ng dating asawa na ngayon ay tila isang reyna. Lumapit si Solen sa isang antigong mesa na gawa sa nara, ang mesang pag-aari ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makinis na ibabaw nito, nararamdaman ang bawat ukit at bawat alaala ng kanyang kabataan. Ito ang kanyang golden moment, ang muling pagdampi ng kanyang balat sa kanyang pamana, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang nagbabalik na may-ari. Ang haplos na yon ay hindi lamang para sa kahoy, ito ay isang pangako sa kanyang ama na ang lahat ng kinuha sa kanila ay muling mababawi. I am the representative of the son's legacy, Rafael. Ang malamig na pahayag ni Solen habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. And as of 5 o'clock this afternoon, my company has officially bought all your defaulted loans from the bank. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng bawat pako, bawat bintana, at bawat ektarya ng lupang kinatatayuan niyo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang kanyang mapulang labi ay nanginig sa galit at takot. Sinungaling, you're just a broken woman. Wala kang pera, Solen. Inagaw na namin ang lahat sa'yo. Gumiti si Solen. Isang ngingiting hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pang-uunawa sa kung gaano kababaw ang kanyang mga kaaway. You forgot one thing, Marisol. Ang Hacienda Solen ay hindi kailanman naging sa inyo. Ito ay sa akin. At ang The Son's Legacy ay itinatag upang siguraduhin na walang anumang ahas ang makakapanahan dito ng libre. Tumayo si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay namumutla habang hawak ang kanyang dibdib. Hindi mo ito pwedeng gawin. Kami ang pamilya mo. Pamilya? Ang tanong ni Solen ay tila isang bulong na puno ng pait. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng lason sa tsaan ng kanilang anak. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng mana ng kanilang manugang. You are not my family. You are just tenants who overstayed their welcome. Hinarap ni Solen si Rafael na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Mayroon kayong 24 na oras upang lisanin ang mansyong ito. At huwag nyo nang subukang kumuha ng kahit anong kagamitan dahil ang bawat piraso rito ay nakaimbentaryo na sa ilalim ng aking pangalan. Habang tumatalikod si Solen upang lumabas, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa salas bago ito napalitan ng marahas na pagbulong at pagtatalo ni na Rafael at Marisol. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang mahalagang impormasyon ang binitiwan ni Solen na tila isang huling bomba. By the way, Rafael, nakita ko na ang lihim mong anak sa labas ng vegan at sa tingin ko, magiging interesado ang BIR
na malaman kung saan galing ang perang pambili mo ng mansyon para sa kanya habang ang hasyenda ay nalulubog sa utang. Ang mukha ni Rafael ay tila naging abo sa narinig. Ang selyo ng kanyang pagkawasak ay hindi lamang ang pagkawala ng pera, kundi ang pagbagsak ng lahat ng kanyang mga lihim sa harap ng babaeng akala niya ay kaya niyang tapakan habang buhay. Ano ang gagawin ni Rafael upang itago ang kanyang lihim na pamilya bago ito tuluyang sumabog? At anong mas matinding pasabog ang inihanda ni Solen na tuluyang magbabaon sa kanila sa hukay ng kahihiyan? Ang bawat butil ng iyong rosaryo ay dinilig ng lason, Remedios. Huwag kang magdasal ng tawad sa harap ng mga taong ito habang ang iyong mga kamay ay marumi pa sa dugo ng iyong sariling pamilya. Ang boses ni Solen ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa ingay ng marangyang pagtitipon sa ballroom ng Vegan Heritage Hall. Ang lahat ng mga kilalang tao sa probinsya, ang mga negosyante, at ang mga matatandang pamilya ay biglang naging estatwa. Ang tunog ng pagbagsak ng isang tinidor sa sahig na marmol ay tila isang pagsabog sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Solen sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na Filipiniana na tila isang nagluluksa ngunit nagtatagumpay na reyna. Sa harap niya, si Doña Remedios ay napaatras. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan ay unti-unting naging kasing puti ng pader. Hawak ng matanda ang kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay naging mabilis at gurgle sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na kung ano. "Solen, stop this nonsense. You're making a scene." Ang sigaw ni Rafael habang sinusubukang lumapit, ngunit hinarang siya ni Mateo kasama ang dalawang pulis na nakauniforme. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila mga yabag ng katarungan na matagal na nabaon sa ilalim ng hasyenda. The scene was already made 5 years ago, Rafael. Noong nagsimulang maglagay ang iyong ina ng triertsal na pulbos sa tsaa ko gabi-gabi. Ang pahayag ni Solen habang itinataas ang isang medical report at ang boteng nakuha niya sa mansyon. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumama sa papel, tila binibigyang diin ang bawat ebidensya ng kanilang kataksilan. Pinatay niyo ang kakayahan kong maging ina. Pinatay niyo ang tiwala ko. At ngayon, papatayin ko ang bawat kasinungalingang itinayo niyo. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Lumingon si Solen kay Marisol, na ngayon ay nanginginig na sa takot sa tabi ni Rafael. Ang ngiti ni Solen ay naging isang mapait na pahiwatig ng susunod na hagupit. At ikaw, Marisol, ang babaeng ipinalit sa akin dahil may bunga ang sinapupunan. Rafael, akala mo ba ay nagtagumpay ka na magkaroon ng tagapagmana? Inilabas ni Solen ang isa pang sobre mula kay Mateo. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang hatol na walang hanggan. Narito ang resulta ng DNA test na kinuha namin mula sa bata noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng legal na utos. Ang batang itinatago mo sa labas ng vegan, ang batang pinaglaanan mo ng pera ng hasyenda, ay hindi mo anak, Rafael. Marisol was playing you all along. Ginamit ka lang niya upang takasan ang kanyang mga utang sa ibang lalaki. Ang katahimikan sa loob ng hall ay napalitan ng marahas na bulungan. Ang bawat mata ay nakatitig sa naguguluhang mukha ni Rafael. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang mga kasalanan, at ang kanyang pangarap na tagapagmana ay gumuho sa isang kisap mata. Marahas niyang tiningnan si Marisol, at ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang dapo ang kamay ni Rafael sa mukha ng kanyang kasintahan. "Yubach! Niloko mo ako!" Ang sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Solen sa kanila. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na ngayon ay napaupo na sa sahig. Ang rosaryo nito ay nagkalat ang mga butil sa sahig. Ito ang kanyang golden moment.
Ang makitang ang mga taong nangapi sa kanya ay nilalamon na ng sarili nilang mga anino. Hindi siya nakaramdam ng galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang Hacienda Solen ay babalik na sa tunay na nagmamahal dito. Ang huling bulong ni Solen sa harap ng kanyang asawa. At kayo, ang tanging maiiwan sa inyo ay ang amoy ng inyong sariling kabulukan. Habang inilalabas ng mga pulis si Rafael dahil sa kasong embezzlement at si Doña Remedios ay isinasakay sa ambulansya dahil sa atake sa puso, tumayo si Solen sa gitna ng hall. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila naglaho at ang tanging nakita niya ay ang anino ng kanyang ama na tila nakangiti sa dulo ng silid. Subalit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang makita niya ang isang misteryosong lalaki sa labas ng pintuan na may hawak na isang lumang singsing, isang singsing na pag-aari ng kanyang ama na hindi kailanman nahanap. Sino ang lalaking ito? At anong mas malalim na lihim tungkol sa kanyang pamilya ang nakatago sa likod ng singsing na yon na maaaring magbago sa lahat ng kanyang nakamit ngayong gabi? Ang rehas na ito ang tanging pamanang natira sa iyo, Rafael. Sa bawat gabi na dadaan sa loob ng seldang ito, naway maalaala mo ang bawat patak ng lason na hinayaan mong inumin ko habang ang tanging hangad ko lang ay mahalin ka. Ang boses ni Solen ay tila isang malamyos na awit ng pamamaalam habang nakatayo siya sa kabilang panig ng makapal na salamin sa loob ng piitan. Sa loob, si Rafael ay nakasuot ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Wala na ang makinis na anyo ng isang matagumpay na negosyante. Ang tanging naroon ay isang lalaking durog ang pagkatao. Nilamon ang sarili niyang kasakiman. Solen, please, ilabas mo ako riyo. Ipapaliwanag ko ang lahat. Niloko lang ako ni Marisol, alam mo yan. Ikaw ang mahal ko, Solen. Ang pagsusumamo ni Rafael ay nauwi sa isang mahinang kalabog ng kanyang mga kamao sa salamin. Ngunit ang tunog na yon ay hindi man lang nagpagalaw sa paninindigan ni Solen. Too late, Rafael. Ang pag-ibig ay hindi parang damit na pwedeng palitan kapag nadumihan na ang isa. Ang malamig na sagot ni Solen. Tumayo siya at dahan-dahang inayos ang kanyang suot na perlas. Ang perlas na dati ay laging pinupulaan ni Doña Remedios dahil sa pagiging simple nito. Ang Hacienda Solen ay hindi na muling makakarinig ng iyong pangalan. Maging ang mga alaala mo ay itatapon ko kasama ng mga tuyong dahon sa hardin. Mula sa kulungan, dinalaw ni Solen ang ospital kung saan naroon si Doña Remedios. Ang matanda ay nakahiga sa puting kama. Kalahati ng kanyang katawan ay hindi na maigalaw dahil sa stroke. Ang kanyang mga mata na dati ay nanlilisik sa galit ngayon ay puno na lamang ng luha habang nakatingin sa kisame. Ang rosaryong dati ay hawak nito nang may pagmamayabang ay nakalapag na lamang sa tabi ng kama. Wala nang nagnanais na humawak pa rito. Lumapit si Solen at hinawakan ang nanlalamig na kamay ng matanda. Remedios, pinatunayan mo sa akin na ang pinakamatinding lason ay hindi ang inilagay mo sa tsaa ko, kundi ang puot na itinanim mo sa sarili mong puso. Hindi ako naghihiganti sa iyo. Ang buhay mo ngayon ang siyang naniningil sa bawat kasalanang ginawa mo. Isang mahinang ungol lamang ang tanging naisagot ng matanda. Isang tunog ng pagsisisi na huli na para sa anumang kapatawaran. Paglabas ni Solen sa ospital, ang sikat ng araw sa vegan ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, naghihintay ang misteryosong lalaki na nakita niya sa ballroom, si Mang Isko, ang pinakapinagkakatiwalaang katiwala ng kanyang ama na matagal nang nawala matapos ang trahedya. Inabot ng matanda ang lumang singsing. Ang pilak nito ay bahagyang nangitim na sa katagalan ng panahon. Hija, ang singsing na ito ay may lihim na kompartimento. Ang paos na paliwanag ni Mang Isko
habang dahan-dahang pinipit ang isang maliit na bahagi ng singsing. Sa loob nito, isang maliit at manipis na papel ang nakatago. Isang sulat na naglalaman ng tunay na habilin ng ama ni Solen. Hindi namatay ang iyong ama dahil sa sakit, Solen. Pinrotektahan niya ang hasyenda dahil alam niyang darating ang araw na tatangkain itong agawin ng pamilya ni Rafael. Ang Hacienda Solen ay may lihim na deposito ng ginto at mga dokumento na nakabaon sa ilalim ng lumang simbahan sa loob ng inyong lupain. Ang hininga ni Solen ay naging mababaw. Ang bawat salitang binasa niya sa sulat ay tila boses ng kanyang ama na bumubulong sa hangin. Para sa aking mahal na Solen, ang lupang ito ay ang iyong kalasag. Gamitin mo ito upang tulungan ang mga taong walang boses. Ang pag-iyak ni Solen ay hindi na mapigilan, isang pag-iyak ng pasasalamat at pagkilala sa sakripisyo ng isang magulang. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa at bagong tuklas na yaman, isang mabilis na yabag ng mga paa ang narinig niya mula sa likuran. Si Mateo ay tumatakbo patungo sa kanya, ang muka ay puno ng tensyon. Solen, kailangan nating umalis. Si Marisol, nakatakas siya sa mga pulis at balita namin ay papunta siya sa hasyenda. May dala siyang sulo at balak niyang sunugin ang lahat bago pa ito mapunta sa iyo. Ang tunog ng sirena sa malayo ay nagsimulang humalo sa dagundong ng parating na bagyo. Ang tagumpay ni Solen ay nanganib na muling maging abo sa loob ng isang iglap. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang desperadong babaeng tulad ni Marisol upang sirain ang huling pag-asa ni Solen? At kakayanin ba ni Solen na iligtas ang kanyang pamana bago ito tuluyang lamunin ng apoy ng paghihiganti? Tiyamba, kung hindi mapapa sa akin ang bawat sentimo ng lupang ito, walang matitira sa iyo kundi abo. Solen, susunugin ko ang lahat ng alaala mo hanggang sa maging kasing dumi ka na rin ng putik na pinanggalingan ko. Ang boses ni Marisol ay tila isang matinis na tawa ng isang demonyo habang iwinawagayway niya ang isang nagniningas na sulo sa gitna ng salas ng hasyenda. Ang usok ay mabilis na kumakalat, tila mga itim na daliri na gumagapang sa kisame. Nilalamon ang mga antigong kurtina at ang bawat ukit ng nara na naging saksi sa kasaysayan ng pamilya ni Solen. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay humahalo sa amoy ng gasolina. Isang nakakahilong timpla na tila sumasakal sa huling pag-asa ng mansyon. Nakatayo si Solen sa tapat ng pinto. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na marahas na humahampas sa loob ng kanyang tadyang. Sa kanyang isang kamay, mahigpit niyang hawak ang sulat at singsing ng kanyang ama, ang kanyang huling koneksyon sa katotohanan. Ang bawat liyab ng apoy ay tila isang kumpas ng kamatayan para sa mga halamang sampagita sa labas. Ang mga bulaklak na dati ay mapuputi ngayon ay unti-unting nangingitim sa init. Itigil mo na ito, Marisol. Hindi mo mababago ang tadhana sa pamamagitan ng apoy. Bilanggo ka na ng sarili mong kasakiman. Ang sigaw ni Solen. Ang kanyang boses ay pilit na lumalaban sa dagundong ng apoy. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa kapal ng usok at ang init sa paligid ay tila nagpapatunaw sa kanyang bawat himay-may ng laman. Ngunit bago pa man makasagot si Marisol, isang malakas na paglutong ng kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang malaking poste sa gitna ng salas na tila napagod na sa pagdala ng bigat ng kasaysayan ay marahas na bumigay. Sa isang kisap mata, ang nagbabagang kahoy ay bumagsak ng direkta sa direksyon ni Marisol. Ang matinis na tili ng babae ay naputol ng maipit ang kanyang mga binti sa ilalim ng mabigat na poste. Solen, tulungan mo ako. Ayokong mamatay rito. Please, Solen. Ang pagmamayabang ni Marisol ay biglang napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa mainit na sahig habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang pwesto. Napatigil si Solen. Ang kanyang isipan
ay tila naging isang malaking timbangan. Sa isang panig, naroon ang bawat pait, bawat sampal, at ang lason na halos pumatay sa kanya na idinulot ng babaeng ito. Sa kabilang panig, naroon ang turo ng kanyang ama na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang manatiling tao sa gitna ng kawalan ng puso ng iba. Ang bawat hininga ni Solen ay naging mabigat. Ang usok ay nanunuot sa kanyang lalamunan. Tila ba hinihila siya nito pababa sa hukay. Solen, lumabas ka na diyan. Guguho na ang buong bahay. Ang sigaw ni Mateo mula sa labas, ang boses nito ay puno ng takot. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos. Tiningnan ni Solen ang sulat ng kanyang ama at pagkatapos ay tiningnan niya si Marisol na ngayon ay halos hindi na makahinga dahil sa usok. Sa gitna ng naglalagablab na impyerno, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Binitiwan ni Solen ang folder ng mga dokumento sa isang ligtas na sulok at mabilis na kumuha ng isang matibay na piraso ng bakal upang subukang iangat ang poste. Ang kanyang mga palad ay nagsisimulang mapaso, ang sakit ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit hindi siya tumigil. Hindi ako katulad mo, Marisol. Hindi ko hahayaang maging abo ang aking kaluluwa kasama ng bahay na ito. Ang mahinang bulong ni Solen habang buong lakas niyang itinutulak ang poste. Sa isang huling pagsisikap, nagtagumpay siyang palayain ang mga binti ni Marisol. Ngunit sa sandaling iyon, ang buong kisame ng mansyon ay naglabas ng isang nakakatakot na tunog ng pagguho. Ang huling nakita ni Solen, bago ang lahat, ay maging isang malaking pagsabog ng liwanag at init. Ay ang nag-aalalang mukha ni Mateo na pilit na pumapasok sa nagbabagang pinto. Ang bawat alaala ng Hacienda Solen, ang mga tawa, ang mga luha, at ang bawat patak ng tsaa ay tila naglaho sa isang nakabibinging katahimikan. Sino ang makakalabas ng buhay mula sa nagbabagang mansyon? At ano ang matitira sa Hacienda Solen sa oras na ang huling liyab ay mamatay at tanging abo na lamang ang maiiwan sa ilalim ng ulan? Ang abo ay hindi katapusan ng lahat, kundi ang simula ng isang buhay na hindi na kailanman mababahiran ng laso ng nakaraan. Sa bawat itim na uling na natitira sa lupang ito, may nakabaon na isang binhi ng pag-asa na handang sumibol sa ilalim ng bagong sikat ng araw. Nakatayo si Solen sa harap ng mga guho ng Hacienda Solen habang ang unang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa mga ulap. Ang usok ay hindi na kasing kapal ng kagabi. Tila ba ang kalikasan na mismo ang naghugas sa pait ng nagdaang gabi sa pamamagitan ng malakas na ulan. Ang amoy ng basang abo at sunog na kahoy ay nananatili sa hangin. Ngunit para kay Solen, ang bawat hininga niya ngayon ay mas malalim at mas malaya. Ligtas siya. Ligtas sila. Sa huling sandali bago tuluyang gumuho ang mansyon, nagawa silang hilahin ni Mateo palabas. Si Marisol ay dinala na ng mga awtoridad sa ospital. Buhay ngunit baldado ang mga binti. Isang habang buhay na paalala sa kanya ng apoy na siya rin ang nagmitsa. Wala nang galit sa puso ni Solen para sa babae. Tanging isang malalim na awa na lamang para sa isang taong piniling sunugin ang sariling buhay dahil sa inggit. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa tabi ni Solen. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay marahan itong hinawakan ang kamay ng babae. Ang init ng palad ni Mateo ay tila isang angkla na nagpapanatili sa katinoan ni Solen. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Isang simpleng pagdampi na puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay isang banal na musika ng pasasalamat. Everything is gone, Mateo. Ang mga antigong gamit, ang mga litrato, ang lahat ng material na yaman ng pamilya ko. Naging abo na. Ang mahinang bulong ni Solen. Ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot, ngunit walang pagsisisi.
Hindi lahat ay nawala, Solen. Ang sagot ni Mateo habang itinuturo ang isang bahagi ng hardin. Tingnan mo. Sa gitna ng mga natabunang uling at dumi, isang maliit na puno ng sampagita ang nanatiling nakatayo. Bagamat may mga bahagi itong naitim sa init, may isang maliit at maputing bulaklak ang dahan-dahang bumubuka sa dulo ng sanga nito. Ito ang kanyang golden moment. Isang simbolo ng katatagan na sa gitna ng pinakamatinding unos at apoy, ang kabutihan at katotohanan ay laging makakahanap ng paraan upang muling mamukadkad. Ang bango nito ay tila humahalo sa simoy ng hangin, isang matamis na paalala na ang Hacienda Solen ay hindi ang gusali, kundi ang diwa ng mga taong naninirahan dito. Kinuha ni Solen ang singsing ng kanyang ama na nakatago sa kanyang bulsa. Gamit ang yaman at mga dokumentong nailigtas niya mula sa lihim na kompartimento, alam niya na ang pagbangon ay hindi na lamang isang pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magtatayo ng isang mansyon na puno ng mga lihim at puot. Magtatayo siya ng isang kanlungan, isang tahanan para sa mga kababaihang tulad niya na nakaranas ng hagupit ng kawalang katarungan. Babalik tayo rito, Mateo, pero hindi bilang mga bilanggo ng nakaraan. Ang wika ni Solen habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Babalik tayo upang itanim ang pinakamalaking hardin ng sampagita na nakita ng vegan. Habang dahan-dahang lumalakad ang dalawa palayo sa mga guho, isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan ang bumalot sa buong pagkatao ni Solen. Ang bawat hakbang niya sa lupang iyon ay tila isang pagkilala sa kanyang bagong Bungkuk Kingdom. Isang kahariang itinayo, hindi sa ginto, kundi sa dangal at pagpapatawad. Subalit sa gitna ng kanyang paglalakad, napatigil si Solen nang mapansin ang isang pamilyar na anino sa malayo. Isang taong nakasuot ng itim na nagmamasid sa kanila mula sa ilalim ng isang matandang nara. Isang huling lihim na tila ayaw pang magpaalam. Handa na ba si Solen na tuluyang isara ang pinto ng kanyang nakaraan? O may isa pang huling katotohanan na kailangan niyang harapin bago mahanap ang tunay na kaligayahan? Ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang amoy na hindi na nagdadala ng pait, kundi ng isang matamis na panimula. Isang taon na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang lumang mansyon at sa dako ng Hacienda Solen, wala nang bakas ng itim na abo. Sa halip, isang maputing gusali na may malalawak na bintana ang nakatayo. Ang bahay ni Solen, isang kanlungan para sa mga kababaihang nagnanais mahanap ang kanilang sariling lakas sa gitna ng unos. Naglalakad si Solen sa gitna ng kanyang hardin. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasiguruhan at gaan na tila ba ang bigat ng 5 taon ng pagdurusa ay tuluyan ng pinalis ng panahon. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin at sa kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Ang bawat babaeng nakakasalubong niya sa pasilyo ay binibigyan siya ng isang ngiting puno ng pag-asa. Mga ngiting siya mismo ang tumulong na muling maibalik. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Mateo sa isang bangkong kahoy, abala sa pagbabasa ng ilang mga legal na dokumento para sa foundation. Nang maramdaman nito ang presensya ni Solen, dahan-dahan itong tumingala at nagpakawala ng isang ngiting tanging para sa kanya lamang. Tumayo si Mateo at lumapit, dahan-dahang inabot ang kamay ni Solen at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init ng ugnayang iyon ay hindi na kailangan ng mga mabulaklak na salita. Sapat na ang katahimikan upang sabihing sila ay nasa piling na ng kanilang tunay na tahanan. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng foundation, Solen. You've built something beautiful out of the ruins. Ang mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi ko ito magagawa kung hindi ko natutunang bitawan ng galit, Mateo. Ang sagot ni Solen habang nakatingin sa malawak na taniman. Naisip ko ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili ko, upang hindi na ako maging biktima
ng kanilang mga anino. Nakarating sa kanya ang balita na si Rafael ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Unti-unting kinakain ng pagsisisi at pangungulila sa yaman na hindi na kailanman magiging kanya. Si Doña Remedios naman ay pumanaw na ng payapa sa isang charity ward, isang malungkot at tahimik na pagtatapos para sa isang babaeng naniwalang ang kapangyarihan ay nasa pananakit ng iba. Si Marisol, sa kanyang upuang degulong, ay natutong mabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang sariling mga pagkakamali. Para kay Solen, ang hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa kanila, kundi ang kalayaan niyang mabuhay nang wala na sila sa kanyang isipan. May nahanap ka na bang sagot sa huling lihim ng iyong ama? Ang tanong ni Mateo. Tinutukoy ang misteryosong lalaking nakita nila nung gabi ng sunog. Ngumiti si Solen at hinaplos ang pilak na singsing sa kanyang daliri. Ang lalaking iyon, siya ang huling katiwala ng aking ama na nagtago ng katotohanan upang protektahan ako. Ang huling lihim ay hindi tungkol sa ginto, Mateo. Ang huling habilin ni Papa ay ang siguraduhing mahanap ko ang isang taong titingin sa akin. Hindi dahil sa lupang pag-aari ko, kundi dahil sa kung sino ako. At nahanap ko na iyon. Dahan-dahang isinandal ni Solen ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang tunog ng mga ibon sa paligid at ang malamyos na kumpas ng mga dahon ng nara ay tila isang pagbabasbas sa kanilang dalawa. Sa gitna ng Hacienda Solen, wala nang lason, wala nang mapait na tsa, at wala nang mga nakatagong lihim. Ang tanging nananatili ay ang halimuyak ng sampagita, isang amoy na sumasagisag sa isang babaeng nadurog, bumangon, at natutong muling magmahal ng buo. Ang bawat patak ng luha sa nakaraan ay naging mga hamog na nagbibigay buhay sa bagong umaga. Sa wakas, ang reyna ay nahanap na ang kanyang tunay na kaharian, isang kahariang itinayo sa pundasyon ng pagpapatawad at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling malalanta. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Solen, isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling malalanta. Dahil sa bawat dulo ng isang masakit na kabanata, laging may bagong simula na naghihintay para sa mga pusong matapang at handang tumindig muli. Ngayong tahimik na ang paligid at naisara na natin ang huling pahina ng Hacienda Solen, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong lahat na nanatili at nakinig hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. May mga gabi na habang isinusulat ko ang mga tagpo ng pag-iisa ni Solen sa ilalim ng ulan, tila nararamdaman ko rin ang hapdi ng bawat patak nito sa aking sariling balat. Ang bawat lason na pilit na ipinainom sa kanya ay tila lason din na nagpabigat sa aking panulat. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan at sa katatagan ng maraming kababaihan sa ating paligid. Mga babaeng dumaan sa apoy ng pagtatraidor ngunit piniling lumabas na mas matatag at mas nagniningning. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang napakalakas na sandata upang palayain ang ating sarili. Tulad ng isang maliit na binhi na kailangang mabaon sa madilim na lupa bago maging isang magandang bulaklak, ang ating mga sugat ay maaari ring maging pundasyon ng ating muling pag-usbong. Nais kong maniwala kayo na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may liwanag na naghihintay sa dulo ng kalsada, tulad ng huling sikat ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa mga guho ng nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga tauhan ng kwentong ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari nating pag-isipan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Solen na iligtas pa rin si Marisol sa gitna ng nagbabagang mansyon? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang iabot ang inyong kamay sa taong sumira sa inyong buhay? O hahayaan niyo na lamang bang
maging abo ang lahat kasama ng inyong galit. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating naging paglalakbay sa Vigan at sa Hacienda Solen. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong mga puso, huwag niyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Ibahagi niyo rin ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pang makarinig sa mensahe ng pag-asa at pagbangon. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumikha ng mga kwentong sumasalamin sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga damdamin. Pagpalain sana kayo ng poong may kapal.